Inihihirit ngayon ng Agriculture Department ang pagkakaroon ng buffer stock ng bigas at iba pang agriculture products bilang solusyon sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga ito sa pamilihan sa buong bansa. Samantala, nakikita naman ng DTI na makatutulong ito sa paglaban kontra hoarding at price manipulation. May balitang A to Z si Ace Cruz. Puwersado si Tatay Ruel at taasan ang presyo ng kada takal ng kanin ng order sa kanyang karinderya. Mula sa dating 10 pesos, ngayon nasa 12 pesos na ito. No choice kasi siya dahil wala umano kasi siyang kontrol sa patuloy na pagsipa ng presyo ng bigas sa pamilyahan sa bansa. Baka ayaw ka ng tao. Pagka? Bawasan ng stakan. Mataas ang bilihin ngayon. Saka mataas yung bigas. Iyan ang isa sa mga isyong tinalakay sa saragawang pagpupulong ngayong hapon ng National Price Coordinating Council na pinamumunuan ng Department of Trade and Industry. Kabilang ang ibang miyembro nito gaya ng Department of Agriculture. Napag-usapan ang planong pagkakaroon ng 10 araw na buffer stock ng bigas at ilang pang agri-products para matiyak ang sapat na supply sa bansa at mapigilan ang pagsirit pa ng presyo nito sa mga pamilihan. Sa pamamagitan kasi ng buffer stock, direktang may bebenta ng DA ang mga supply sa mga pamilihan sa bansa. Habang nakikita naman ng DTI na pangontra ito sa posibleng issue ng hoarding ng mga supply. Magiging deterrent din po siya sa mga hoarders at saka those who are engaged in illegal price manipulation. Kasi ang lumalabas, pag merong stock tayo, may buffer stock tayo, syempre parang isipin nila na parang the government can intervene anytime and it will be a deterrent for illegal price manipulation. Tung Price Act natin, 1990s pa to pinalabas. This is the very first time na may invoke natin itong provision on buffer stocking. Iba din siya sa powers ng NFA on the creation of buffer stocking kasi itong sinasabi nating provision will be for the sale of these agricultural and fisheries products. Sa naunang datos ng PSA, isang presyo ng bigas na naging dahilan ng pagsipa ng inflation ng ating bansa noong nakarang buwan, kahit marapat na nagawa ng paraan nito ng DA. Pero wala pang tiyak na pag-alagakan ng mga ito at kung saan lugar ito sa bansa. In terms of the warehousing facility or cold storage facility, dahil nga kulang or probably walang paglalagyan ito, yan ang makikipagtulungan sa private sector para magkaroon ng infrastructure. Wala pa rin itong implementing rules and regulations at wala pa rin daw itong pondo. Basta ang sinabi lang po nila, they will need additional funding for this. So as to the source, hindi po na-disclose. Sa rin naman ng basic at prime commodities, patuloy pang binabalangkas ng mga manufacturers sa magkano at kung ilang produkto ang kanilang hihirita ng dagdag presyo. Currently, nag-aantay tayo from 11 manufacturers to let us know kapag effective na sa storefront. Gayunpaman, bagamat wala pang pinas sa dagdag presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng kape at mga dilata, nagtaas naman ang ilan. Medyo i-adjust mo na. Dati namimili ako mga 10,000. Ngayon, kanina 8,000 na lang. Kukulang ka na rin. Oo, siyempre nababawasan talaga. Nilinaw naman ng DTI na pag-aralan nito ang anumang paggalaw sa presyo ng mga produkto. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.